At syempre, kasama ko pa rin dito sa ating studio si Miss Ann, Noemi, and Mark. Ayan. Okay. So, ready na ba kayo sa next set? Actually, isa na lang to, no? So, now that you are moving from being a student to the workforce, ano naman sa tingin nyo ang magiging impact ng mga Gen Zs sa kanilang papasuking work environment? And what can we expect from the Gen Zs nga ba? So, back to you, Mark. Siguro po, mas capable yung Gen Zs ngayon sa in terms of skills. Like, siguro before sasabihin ng mga old generations or mas matanda sa amin, let's say for vloggers, nagbibideo-video lang naman niya pero nakakakita sila ng pera. Pero hindi nila alam yung process ng mga vloggers behind the camera. Right. So, kumbaga yung in-depth experience din because Gen Zs are more more adaptive to the technology, no? So, ikaw naman, Noemi, ano sa tingin mo ang impact mo kung ikaw ang pumasok sa agency na yon na pinapangarap mo? Ayan. So, magiging asset nila ako. Joke. Yes. So, part 2 po ng interview niya. ayan. So, what I can contribute to the company, Miss HR, ay ano po, first, yung education po, no, that's the important thing po, no, na nilaban talaga yung education in the middle of pandemic kasi napakahirap po talaga na even online class, di ba, sabi nila, kunyari, nasa medical field ka, ang hirap, di ba, na maging So, pero nilaban pa rin, nagpatuloy pa rin. So, education. Next, experience po. Siguro, makaka-relate yung mga working students din, no? So, yung experience po na nag-work na kami before, gano'n, tapos as fresh grads, di ba, dala-dala pa rin namin kung ano yung mga natutuhan namin. Kahit sabihin natin hindi siya related dun sa papasukan, no? Iba pa rin po na nagkaroon na ng experience or kumbaga kung ano ba yung real world po, di ba? Okay. Sa mga OJT pa lang, di ba? So, isa na rin po yun. Then, I think yung eligibility na binanggit ko po kanina, di ba? Sabi ko po na mahalaga na iniipon mo na yung credentials na meron ka, di ba? Para, syempre, magiging qualified na candidate ka rin dun sa trabaho na ina-applyan mo po. So, you feel na Gen Zs have all three? In terms of experience, adaptability, ayan. So, syempre, iba rin kasi yung ginagalawang mundo ng mga Gen Z. So, iba rin yung experience or hindi man work experience yun, no? But life experience and mindset na dinadala ng new generation sa workplace, lalo-lalo na yung mga Gen Z. Miss Ann, ikaw, anong tingin mo naman na magiging impact ng new kind of generation sa culture ng isang kumpanya? Sa kanila naman kasi, yung pag once na nakapasok na sila sa company, makakatulong talaga sila sa mga senior through high technology. Kasi nga, syempre, yung mga technology natin ngayon, laging pabago-bago eh. So, sila yung mga naabutan nun. Syempre, yung mga seniors natin na nasa company, hindi naman nila napag-aralan yung ganong bagay. And it kinds naman, parang win-win solution naman kasi yung mga matatagal naman, makakatulong din sila with the learnings naman, with the new generation. Parang syempre, hindi naman alam ng mga bago nating employee yung mga pinagdaanan or yung mga ginagawa nila inside the company. So sila pa rin yung magtutulungan para magkaroon ng magandang outcome sa trabaho. Kumbaga parang flexibility and yung structure na talaga na meron ng kumpanya ay nakahinge sa ano yung alam ng mga nandoon na nauna and of course yung mga bagong paparating. So, siguro na lang guys, bilang panghuli, ano na lamang ang inyong mensahe para naman sa mga schoolmates natin na naghahanap ng trabaho ngayon, given na it's job hunting season? What's your tip or any message to motivate them or something that you can share with them? Mark? Kahit nanghihingi sila ng experience sa job description, ignore mo na lang. Maniwala ka sa skills mo, kaya mo yan. So, kumbaga, dapat maniwala ka sa ano yung merong kang taglay. Pakita mo na, correct, di ba? Hindi na ganun no? So, ikaw naman, Noemi, from the motivational words of Mark, what can you tell us? Siyempre, laban ako. As Bini Noemi, ang buhay ay di karera. Charot. Kahit na kanina, medyo pressured yung mga answers ko. I know na meron tayong iba't ibang timing, may iba't iba tayong pacing, no? Experience ko lang kasi, or sarili ko lang naman yun, wala naman nagpe-pressure sa akin, no? Pero may part lang na gusto ko na talagang makapag-work right after graduation. Pero meron din naman gusto pa mag-rest, or meron din naman na
na kumakaharap sa mga failures, no, or yung yun, nakaka-receive ng regret letters, kahit sagutin, naka-receive na rin ako ng ilang regret letters. But one thing is for sure, no, we should, di dapat tayo susuko, no, we should continue no matter what for our pangarap. Ayun po. Correct. So, di ba, guys, nakatapos na kayo ng pag-aaral. Of course, it doesn't stop there. So, push lang ng push. Miss Anne, kayo naman po. If it's for you, pagdating sa trabaho, and then rejection is a part of success, lagi kong sinasabi yan sa mga nagiging applicant ko, na huwag kayong susuko pag na-reject kayo. Kasi, kumbaga, kung may isang pintong sumara, madaming pintong bubukas. Yan lang. I love it, Miss Anne talaga. No? Connected yung mga sinabi nila. So once again, maraming salamat kay Mark, Noemi, and of course, Miss Anne, no, sa pagsama sa amin sa episode na to. And I'm sure, marami sa mga schoolmates natin yung, kumbaga, nabuhayan ng loob. Kasi of course, hindi naman tayo nag-iisa. All of us are in the same boat. Kumbaga, iba-iba lang ng market na tinatahak, iba-iba lamang ng field. At siguro, just a few words sa mga schoolmates natin. Graduating is not the end of everything. So we should continue to learn. We should continue to upskill. Bukod sa skills or career-wise, character din is important. Kasi it's what builds us to face failures, rejections. They're not necessarily failures, di ba? They're just redirections to other things na we could possibly do or new methods for us to try. So hindi necessarily na na-reject ka sa isang kumpanya, hindi ka na-fit doon sa role na yon. So just keep on going, learn, take it as a feedback, and incorporate the good parts of the feedback, no? Para you can come out as a better person who's readier than ever. And with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka!